Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos ng naging laban ay muling ibinaba ni Chen Fan ang kanyang cultivation level sa soul formation, bumalik sa dati niyang anyo. Napasabi sa kanyang isip na sa pagkakataong ito, tuluyan niya nang nakonsume ang residual power ng Great Dao sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Dao Fusion True Immortals. Sa puntong ito ay kailangan niyang mag-concentrate sa paghahanap ng mga higher innate divine object. Inilabas ang Yuan Dao umano'y sa ngayon ay kukolektahin niya muna ang mga naiwang mga opportunities mula sa Five Elements Emperor nang biglang mayroong umatakit, buti na lang at agad niya itong naiwasan, nabitawan ang Yuan Dao. Hasambit niya ang pakiramdam na ito, mapag-aalamang ito pala ay walang iba kundi yung babaeng Dao Fusion Deity. Ito'y nagsalita, nagsabing yung individual na gumulo sa cause and effect, yung individual na gumulo sa time and space, nahanap niya na ito. Hinila pabalik ni Chen Fan ang Yuan Dao, nagsabing yung strike na pinakawalan nito ngayon lang ay upang putulin ang casual link sa pagitan ng Yuan Dao base na nasa kanyang kamay mula doon sa mga magic treasures. Tama raw ba? Ito ay nagmula sa Hidden God Immortal Sect, isang great cultivator ng Supreme Law of Cause and Effect, at ni ito pa mismo ay ang Immortal Sect Master. Tama raw ba siya? At ikaw, pasigaw na tugon ng Sect Master, kini-claim nitong ito ay isang reincarnation ng isang great cultivator. Hindi niya raw alam kung naniniwala ang iba, ngunit siya nakikita niya ang kapangyarihan ng cause and effect na nasa katawan nito, sapat upang ma-distort ang universe. Mapapansin ang mga threads na nakapulupot sa braso ng ating bida. How spectacular, saad ng Sect Master umano'y kumpara sa kanilang mga True Immortals na nasa peak na ng Dao Fusion. Ang cause and effect na mayroon ito ay 12-dosenang mas marami kaysa sa kanila, ito raw ay ibigay nito sa kanya, kailangan niya ito. Muling nagpakawala ng thread ang Sect Master patungo sa ating bida na nagawa niya namang maiwasan. Gayunpaman, napansin niyang ang atakeng iyon ay hindi nakadirekta sa kanyang physical na katawan, ito ay nakadirekta sa karma ng kanyang lineage. Immortal Lord, my master, kailan ka babalik? Sambit ni Miss Zing sa headquarters ng Baekhyong Sect sa Earth habang nakatitig sa larawan ni Chen Fan sa phone. Napatanong kung nakalimutan na ba sila nito, nang bigla na lang may kung anong thread na naputol sa kanya. Nagtaka, napatanong kung sino itong gwapong binata na nasa phone niya. Ito raw ba ay inirekomenda ng app? Ganoon din ang nangyari sa iba pang mga disciples ng Baekhyong Sect. Pagtataka ng isa habang nakatitig sa statwa ni Chen Fan, napatanong kung sino ang statwang ito na nasa harap niya. Hasambit ni Chen Fan sa kabilang dako, mukhang mayroong mga figures na nangapigtas sa isip niya ang mga malalapit sa kanya. Ang kanyang bottom line, ano, gusto nitong putulin ang koneksyon nila sa isa't isa, hinding-hindi niya raw ito mapapatawad. Nag-release ng energy, naglabas ng espada, ngipin sa ngipin, mata sa mata, dagdag niya pa. Hasaad ng Sect Master, ano, gusto nitong gamitin ang bagay na ito sa kanya. Tinawag na stupid si Chen Fan, sabay hagi sa kanyang magic weapon at activate. Pinuri si Chen Fan sa pagiging consistent sa kabila ng cultivation level nito na nasa soul formation lang. Gayunpaman, hanggang dun lang, ito pa rin daw ay isang weakling, naging tila balambat ang mga thread. Weakling pangising, sambit ni Chen Fan sabay angat sa espada, infuse ng chi at cast ng spell. Binasag ang curse at nagpakawala pa ng isang sword technique na tinawag niyang No Birth No Death Strike. Sa Lake Pavilion ng True Martial Immortal Sect ay mayroong naramdaman ng Sect Master, so saad niya, so talaga raw palang ito ay napakahusay. Lumipat ang eksena sa battlefield. Pinaikot ni Chen Fan ang espada sa kanyang kamay, nagsabing totoong siya ay walang augmentation ng innate object. Sinalo ang espada't idinagdag na gayunpaman mayroon siyang augmentation ng acquired object na mayroong kakayahang pumantay sa lakas nito. Sabay hagi sa espada, pinutol ang mga thread. Mukhang ito yung espadang nakuha nila sa auction.
Ni-retrieve ng Sect Master ang kanyang magic weapon na pamura na pasabi sa kanyang isip na mukhang pagdating sa strength siya ay inferior sa taong ito kapag sinubukan niyang lumaban ng direkta malaki ang posibilidad na matatalo siya gayunpaman na bigla siya nang may mapansin siya sa kanyang magic weapon. Ano dagdag niya hindi raw ba kaya na ang karma nito ay isang immortal opportunity? Hahaha umano'y kapag nagawa niyang maabsorb ang karma nito magagamit niya ito upang mag-breakthrough mula sa Dao Fusion at makapasok sa Transcend Tribulation, magkakaroon ng tsansang makita ang immortal world. Nag-release ng energy idinagdag na kahit na bumaba pa ang kanyang cultivation level mababawi niya naman ito ng instant pagkatapos ng battle na ito Sky is the limit, sabay activate sa kanyang magic weapon. Sinubukang mag-resist ni Chen Fan ngunit walang silbi direktang tumama sa kanya ang mga threads na siyang naging dahilan upang mapigtas na rin ang koneksyon ni Chen Fan sa kanyang family. Nagawa ko sigaw ng Sect Master, at sinimulang i-absorb ang karma ni Chen Fan. Umano'y hanggat ma-absorb niya lang ang lahat ng karma nito makukuha niya ang energy na mayroong kakayahang i-disrupt ang time and space magagawa niyang baligtarin ang ayos ng universo at siya ay makaka-breakthrough na patungo sa Transcend Tribulation Realm. Subalit nagtaka siya nang mapansing hindi na nagre-resist pa si Chen Fan ano tinatanggap na raw ba nito ang pagkatalo, teka lang may kung anong mali raw dito sinubukang i-cancela ang teknik gayunpaman. O sambit ni Chen Fan ano napansin na raw ba nito, sa kasamaang palad ang lahat ay huli na agad na binawi ang nahigop na karma mula sa kanya kasabay ng cultivation power ng Sect Master. Lumipat ang eksena sa Earth kung saan nagtanong si Miss Zing kung ano ang sudden recommendation na ito raw ay napaka-annoying, nang biglang bumalik na ang kanyang alaala. Namula ang pisngi habang nakatitig sa larawan ni Chen Fan sa phone. My Lord araw-gabi niya rong hinihintay ang muling pagbabalik nito. Ganoon din ang nangyari sa ibang mga disciples ng Baekhyong sect na alala ng isa na ang statwang ito ay si Chen Baekhyun ang pinakasasamba niya sa lahat, ang bukod-tanging true god ng Middle Earth Star Realm. Sa kabilang dako ay mapapansin ang mga thread na nakatali sa hinlalaki ni Chen Fan nagsabing talagang ito ay isang magandang paraan upang mag-retrieve ng karma mapapansin ang reaksyon ng Sect Master na patanong kung papaano ito naging posible hindi paano raw nito na master ang karma technique ng ganoon kabilis at isa pa paano nito nagawang ma-absorb ng lubusan ang kanyang gang body. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang cause and effect ay talagang wonderful sabay palapit idinagdag na dapat niya raw sana itong pagbayarin sa ginawa nitong paggalaw sa kanyang bottom line gayunpaman, ayaw niya itong patayin. Ano na raw ba ang cultivation level nito ngayon na sa Foundation Establishment Realm na, sabay tawa. Sabihin mo sambit ng Sect Master paano nito nagawang, paano magagawa ng isang hamak lang na soul formation cultivator ang lahat ng bagay na ito. Sumagot si Chen Fan na dahil sa ito ay stupid. Ito ay naniniwala na siya ay reinkarnasyon ng isang great cultivator, ngunit hindi man lang nito naisip na mayroong napakaraming mga techniques na umiiral kasing lawak ng universo ng mga bituin na kaimbak sa kanyang isip. Idinagdag ni Chen Fan na hanggat mayroon lang siyang sapat na medicine kayang-kaya niyang i-cultivate ang lahat ng uri ng mga techniques, napaluhod ang Sect Master. Nagtanong kung siya ba ang may kagagawa nito sa kanyang sarili ang sarili niya raw ba ang dapat niyang sisihin ano siya raw ba ang karma, hindi sigaw niya siya raw ay ang cause and effect sabay release ng napakatinding energy. Masama ito sambit ni Chen Fan mukhang nahihinuhan na nito ang great Dao ng universe maaaring ito ay mag-ascend sa Transcend Tribulation sa isang step lang kailangan niya itong pigilan agad na umatake gamit ang Heavenly Hammer, isang pagsabog ang naganap. Ano sambit niya pagtila ng usok ano hindi niya ito tinamaan, maririnig ang tawa ng Sect Master. I see sambit nito iyon ay napaka-amazing napaka-wonderful, sa pamamagitan ng realization niya sa cause and effect ngayon ay nakikita niya na ang lahat ng mga rules ng makamundong unibersong ito, ang lahat ng mga moves ay magiging useless na sa kanya ngayon. Agad na sumugod ngayon siya raw ay hindi na nito masasaktan pa, ngunit nagcast lang ng isang Thunder Art si Chen Fan nagsabing marahil sa ang lahat ng energy ay dumadaloy ayon sa Great Dao subalit mayroong isang exception, tumama ng direkta ang Divine Thunder sa katawan ng Sect Master dahan-daang nag-dissipate na patanong kung bakit, idinagdag ni Chen Fan na ang bukod tanging exception sa operation ng Great Dao ay ang kanyang rebirth mula sa Thunder ng Transcend Tribulation.
Gamit ang Great Dao Red Furnace Sutra ay inabsorb niya ang essence at karmic power ng Sect Master at agad na lumipad, umano'y oras na upang kunin niya pabalik si Xiao Qiong. Gayunpaman makalipas lang ang ilang sandali ay sumalubong sa kanya ang isang hukbo ng mga starships, maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng isang boses na isinisigaw ang kanyang pangalan. Hasambit ni Chen Fan, mukhang siya raw ay sikat na. Shen Baixuan, sigaw ni Great Elder Yu Xia ng Taiyi Immortal Sect, ang sektang kinabibilangan ni Yang Fan. Shen Baixuan, ito raw ay nag-infiltrate lang sa sentro ng universo yet ito ay nang-ahas pa na magkaroon ng killing spree rito. Si Yang Fan ay ang kanyang disciple, ang nasa tugatog sa lahat ng young generation ng kanilang Taiyi Immortal Sect. Iyon ay nakatadhanang maabot ang tugatog ng universo yet ito ay nang-ahas na patayin si Yang Fan. Sumabat si Han Liangchen, ang Vice-Sect Master ng True Martial Immortal Sect. Nagsabing ang huling nasa alaala ng kanyang anak na si Han Jin bago tuluyang maglaho ang life flame nito ay ito ay ang pumatay sa kanyang anak. Ang isang ito naman ay si Elder Watong, ang third elder ng Five Elements Immortal Sect, tinawag na despicable si Chen Fan sa ginawa nito sa Five Elements Emperor. Ang isang ito naman ay si Tian Jiewei, ang Vice-Sect Master ng Hidden God Sect. Kinalabit ang kanyang gitara't nagsabing ang karma ng kanyang Sect Master ay nabasag. Ito raw ba ang may kagagawan? Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan. Nagsabing although ang mga ito ay napakaraming mga tanong ngunit isang bagay lang ang isasagot niya, oo, ang lahat ng mga hangal na iyon ay namatay sa mga kamay niya. How dare you, sigaw ni Elder Watong, at idinagdag ni Elder Yu na talagang deserve nitong mamatay. You shameless ant, sambit ni Han Liangchen, hindi niya raw alam kung saan ito ninakaw ang mga techniques ng kanilang True Martial Immortal Sect ngunit talagang ito ay nang-ahas na gumala-gala rito at magdulot ng gulo. Naglabas ng sandat at idinagdag na lilinisin niya ang kalat na ito upang magbigay ng paliwanag sa ibang mga sekta. Idiot, tugon ni Chen Fan. Nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa upang isipin nitong magagalaw siya nito. Sumagot si Han Liangchen na ito ay isa lamang soul formation cultivator. Napaka-imposibleng magagawa nitong pumatay ng mga Dao fusion cultivators ng magkasunod at sa dalawang level na pagitan, malamang malaking amount na ng kapangyarihan ang nagamit nito. Ngayon tama ng bluff, kailangan na nitong mamatay sabay hagi sa kanyang sandata patungo sa ating bida. Gaya ng inaasahan, sambit ni Chen Fan, sabay infuse ng chi at summon ng espada. Umano'y ang qualifications nito ay walang silbi, ang tanging mayroon lang ito ay lineage. Ayaw niya raw sanang gamitin uli ang teknik na ito ngunit para sa kapakanan ng anak nito siya ay gagawa ng exception, hiniwa ang paparating na atake gamit ang True Martial Art Sword. Ano, sambit ni Han Liangchen sa kanyang pagkabigla martial art sword. Nagtanong kung papaano nito natutunan ang highest secret art ng kanilang sekta. Hatugon ni Chen Fan, nagsabing ang kataga nito ay napakapamilyar. Ano, sambit ni Elder Yu. Nagtanong kung ito na ba ang paliwanag ng True Martial Immortal Sect sa kanila. Hadagdag ni Vice-Sect Master Tian, talaga raw bang ang highest secret ng True Martial Immortal Sect ay ganoon lang kadali na mananakaw at matutunan? Habang nagtanong naman si Elder Watong kay Han Liangchen kung ano ba talaga ang relationship ng taong ito sa True Martial Immortal Sect nito. Who the hell are you, sigaw ni Han Liangchen sabay turo kay Chen Fan. Nagtanong kung bakit nito piniframe up ang kanyang True Martial Immortal Sect, ngunit tumawa lang ang ating bida. Idinagdag sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay ito ay nag-attempt para sa posisyon na Sect Master. Pasekreto itong nagsimula ng Civil War. Tinik advantage ng anak nitong si Han Jin ang opportunity na kunin si Xiao Qiong at pinagtangkaan ang buhay niya, na siyang naging dahilan upang isakripisyo ni Xiao Qiong ang kanyang sarili sa pagprotekta sa kanya. Kaya pagdating sa pag-frame up ng mga tao, pagdating sa pag-take advantage sa mga tao, pagdating sa hypocrisy, sino raw ba ang may kukumpara sa taong ito? Nagtanong si Han Liangchen kung ano ang itinatawa-tawa nito. Mukhang talaga raw palang ito ay isang sinister villain. Sabihin nito sa kanya, sigaw niya pa, sino ang kasabwat nito? Ano ang Immortal Kang Ching daw ba at si Qiong Xianzi? Ang mga ito ay nagsasabwatan upang lumikha ng gulo at makinabang mula rito, tama raw ba? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na deserve nitong mamatay at agad na umatake gamit ang Flying Immortal. Hasambit ni Han Liangchen, ang kapal naman daw ng pagmumukha ng hamak lang na soul formation cultivator na itong tawaging Immortal ang kanyang espada, sabay cast ng protective shield at summon sa Wuji Thunder God's Hammer, sinalubong ang paparating na atake.
Ano sambit ni Han Liangchen sa kanyang isip ang atake nito'y mayroong kakayahang i-resist ang kanyang full strike, talaga raw palang ito ay mayroong abilities. Hay kung hindi lang daw dahil sa orders ng Sectmaster hindi niya i-risk ang kanyang buhay dito upang ipaghiganti lang ang stupid na Hanjin na iyon, after all mayroon siyang daan-daang anak sa buong universo na maaaring i-train. Hasaad ni Chen Fan so ito ay mayroong lightning power na bumaback up sa kanya kung ganun siya ay hindi na magiging polite pa. Inactivate ang kapangyarihan ng kanyang Ancient Divine Thunder Beast at agad na umatake na gawang makaiwas ni Han Liangchen ngunit hindi maiwasang mabigla. Umatake uli si Chen Fan ginamit ni Han Liangchen ang True Martial Protection Formation upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit tumagos lang ang atake ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang mahati sa dalawa ang kanyang katawan. Not good sambit ni Han Liangchen agad na ihiniwalay ang kanyang core ngunit pinakawalan lang ni Chen Fan ang kanyang Soul Blade, na siyang naging katapusan ni True Martial Immortal Vice Sectmaster Han Liangchen. How dare you sambit ni Elder Yu, napatanong kung paanong nangyaring nagawa nitong mapatay si Han Liangchen. Nagtanong si Vice Sectmaster Tian kay Chen Fan kung ano ba talaga ang sadya ng True Martial Immortal Sect nito, anong uri ng drama ito. Ano dagdag ni Elder Watong, hindi raw ba kaya na para sa kapakanan ng pagsisimula ng Civil War ang True Martial Immortal Sect nito, ang mga ito'y nakahandang isakripisyo ang kanilang Vice Sectmaster, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito'y talagang napakahusay pagdating sa pagsisi sa iba. Insolent sigaw ni Elder Yu, nagsabing ang 9 Great Immortal Sects ay smooth na nagde-develop sa loob ng libo-libong taon magmula nang ito ay ma-establish, ngunit ngayon ang True Martial Immortal Sect ay gumagawa ng napakaraming mga moves, kaya bakit naman daw sila hindi mababahala. Isa pa, it's a fact na pinatay nito ang kanyang disciple kaya kailangan pa rin itong magbigay sa kanila ng paliwanag. Hatugon ni Chen Fan, siguro naman nakita nito kung ano ang nangyari sa huling taong humingi sa kanya ng paliwanag, hindi raw ba natigilan si Elder Yu. Shen Baixuan, sabat ni Elder Watong, umano'y ang 9 Great Immortal Sects ay magkaibigan at palaging nagko-cultivate ng magkasama, kaya kapag ito ay nagsimula ng Civil War ito ay magdudulot ng hindi mabilang na trahedya at pagsisisi, ang krimeng ito ay walang kapatawaran. Ridiculous, tugon ni Chen Fan sabay tawa ni wala nga rong ginawa ang mga ito, nanood lang habang pinapatay niya si Han Liangchen. Ano ito na raw ba ang pagkakaibigan na tinutukoy ng mga ito? Anong klaseng pagkakaibigan ito? Obviously ang mga ito raw ay grupo lamang ng mga hypocritical, self-serving at mga self-interested na mga cultivators. Pero sige, kung sakaling magkaroon man ng Civil War, kung sakaling ganoon nga hindi raw ba't ang sektang walang Sectmaster ay ang siyang unang ma-eliminate? Bastard, pasigaw na tugon ni Elder Watong, nagtanong kung talaga raw bang iniisip nitong hindi nila ito mahuhuli kapag nagtulungan sila. O magtulungan, tugon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ano hindi raw ba nito napapansin ang attitude ng mga kasamahan nito, napatingin si Elder Watong sa dalawa. Shen Baixuan, dagdag ni Elder Watong, ito raw ay gumawa ng mga krimen, pinrovoke ang 9 Great Immortal Sects. Kahit na mayroon pa itong malalim na kaalaman pagdating sa mga cultivation arts, hindi ito makaka-resist sa pinagsamang puwersa ng 9 Great Immortal Sects. Alright, sabat ni Vice Sectmaster Tian, wag na raw nilang pakinggan ang nonsense nito, kung ganun dugtong ni Chen Fan ito raw ay isang karangalan, hihintayin niya ang mga ito. Gayunpaman sa sandaling ito sila lang ang narito, walang pinagsamang puwersa ng 9 Great Immortal Sects, kaya ngayon hayaan siya ng mga itong magtanong. Siya ba ay pipigilan ng mga ito? Hindi nakaimik ang tatlo. Kung ganun, dugtong ni Chen Fan, dumaan sa gitna ng tatlo kung ganoon palam, at lumipad na paalis. Lumipat ang eksena sa Silver Hall ng True Martial Immortal Sect, kung saan maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng boses ng mga sect members. Nang marinig ang balita, hindi makapaniwalang talagang mayroong ganitong uri ng ability si Chen Baixuan. Sectmaster, dagdag ng isang elder, umano'y pinatay ni Chen Baixuan si Han Jin at ang Vice Sectmaster. Ang krimeng ginawa ng taong iyon ay walang kapatawaran, pakiusap parusahan nito ang taong iyon, pakiusap parusahan ang taong iyon, dagdag ng ibang members, ngunit sumagot lang ang Sectmaster na silang lahat ay medyo napaka-excited. Iyon ay isang taong mayroong sapat na lakas upang mapatay ang 5 Elements Emperor at maging ang Vice Sectmaster. Ang taong iyon ay mas valuable pa kaysa sa kasalukuyang True Martial Immortal Sect. Nagtaka ang elder sa kanyang narinig, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin.
Hasabat ng Sixth Elder biglang lumitaw sa likod ng Sect Master nagtanong sa isang Elder kung gaano na ba karaming maruming bagay ang ginawa ni Han Jin at Han Liangchen. Ito raw ay huwag magpanggap na hindi nito alam ang patungkol sa mga bagay na iyon. Sa madaling salita ang mga iyon ay nilinis lang ni Chen Baixuan para sa kanilang True Martial Immortal Sect, iyon ay isang great merit. Sixth Elder sambit ng isang Elder idinagdag ng Sixth Elder sa iba pang mga Elders na gusto niyang kunin bilang disciple si Chen Baixuan wag agawin ng mga ito ang taong iyon mula sa kanya. Hasambit ng isang member kung talagang si Chen Baixuan ay nagtataglay ng ganoong lakas talaga rong sayang kung i-abandon nila ang taong iyon. Ngunit sabat ng isang ngunit iyon daw ay mayroong strange na origin. Nang biglang sumabat ang Sect Master nagsabing kung tinatanggap na ng mga ito si Chen Baixuan, paano nila didil ang mga magiging katanungan ng ibang immortal sects? Tugon ng mga members nagtanong kung mayroon bang bagay na kinakatakutan ang kanilang sekta sino ang may pake kung ano ang iisipin ng ibang sekta. Wala nang magagawa ang mga iyon kundi ang tanggapin ito kahit na hindi pa nila gusto. Kailangan munang magtanong ng mga iyon sa kanilang true martial arts sword bago sila magsalita ng nonsense. Maaari rin namang bugbugin na lang nila ang mga iyon hanggang sa wala na silang masabi. Si sambit ng Sixth Elder ganito raw dapat na umasta ang mga cultivators ng kanyang True Martial Immortal Sect, na pabuntong hininga na lang ang isang Elder. Bumaba ang Sixth Elder lumapit sa isang Elder nagtanong kung ano ang ibinubuntong hininga nito ano ito raw ba ay natatakot, sumagot ang Elder na siya ay natatakot na ang 9 Great Immortal Sects ay mayayanig, at ang buong universe ay muling masasadlak sa matinding kaguluhan. Sinabi ng Sect Master na ngunit sa ilalim ng kaguluhan ay magkakaroon ng maraming opportunity na magsasanhi upang ma-reorder ang universe, at ang kanilang True Martial Immortal Sect ay ang siyang maglilid sa daan na agad namang sinang-ayunan ng mga members ng True Martial Immortal Sect. Nandito na siya sambit ng lalaki sa kabilang dako agad na nagbigay galang ang tatlo tinawag na Uncle Chen si Chen Fan, salamat daw sa hard work nito. O tugon ni Chen Fan Uncle Chen, siya, sumagot ang babae na iyon ay dahil sa inanunsyo na ng Sixth Elder na ito ay tatanggapin niya bilang disciple kaya in terms sa hierarchy, ito ay magiging kanilang martial uncle. O tugon ni Chen Fan ang akala niya direkta na siyang gagawing Elder ng mga iyon ngunit bakit binigyan pa siya ng mga iyon ng Master, hasabat ng lalaki ito raw ay mayroong napakaraming demand. Pakiusap saad ng senior brother kay Chen Fan pakiusap sumama raw ito sa kanya upang i-meet ang Sixth Elder, ngunit tumalikod lang si Chen Fan at nagsabing hindi na kailangan agad na humakbang paalis. Hasambit ng babae malamang pupuntahan daw nito si Qiong Xianzi, ngunit bigla siyang hinila ng isa nagtanong kung ano na naman ang nasa isip nito tumungo na raw sila doon nang malaman nila. Xiao Qiong bumalik na ako sambit ni Chen Fan sa loob ng isang silid nang biglang lumitaw ang Sect Master Chen Baixuan bungad nito umano'y ito ay hinihintay na ng Sixth Elder at ng iba pa upang maging official na disciple ni Sixth Elder Liu Er, at nang ito ay opisyal na ring maging member ng kanilang True Martial Immortal Sect. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na wala siyang pake kung ano pa man ang sabihin nila sa public ngunit ang siya ay sumalang sa isang Master-Disciple ritual, iyon ay imposibleng mangyari. Hay sambit ng Sect Master tiyak na lilikha na naman daw ng gulo ang Liu Er na iyon sa pagkakataong ito. Naglabas ng espada si Chen Fan at nagsabing ibabalik niya na ito rito, ngunit sumagot lang ang Sect Master na hindi niya trip na gumamit ng mga bagay na nagamit na ng iba. Kung ganun tugon ni Chen Fan hindi na siya magiging polite pa, ibinalik sa storage ang espada agad na bumaling kay Qiong. Chen Baixuan sambit ng Sect Master alam ko tugon ni Chen Fan ngayon ay hindi ang tamang oras upang gisingin si Qiong ito ay ang magiging pinakaligtas para sa kanya, kahit na magalit pa ito sa kanya dahil hindi niya ito hinayaang lumaban sa tabi niya, wala siyang pake. Well saad ng Sect Master dahan-daang naglaho ito raw ay wala nang ganoon karaming oras siya ay nakatanggap ng Declaration of War mula sa 5 Elements Immortal Sect at Taiyi Immortal Sect. Xiao Qiong sambit ni Chen Fan umano'y parehong bagay pa rin ang sasabihin niya, sa timeline na ito siya ay ang magiging guardian nito. Kapag ka na-clear niya na ang lahat ng obstacle sa universe na ito babalik siya upang kunin ito, hintayin lang siya nito, tumalikod at nagsimulang humakbang paalis, mukhang narinig ni Qiong ang mga sinabi niya.
Brat bungad ni Elder Liuer pagdating ni Chen Fan sa hall ang pangahas naman daw nitong paghintayin siya, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na no way na tatawagan niya itong master. Ano tugon ni Elder Liuer sabay release ng chi ano gusto raw ba nito ng bagbog? Umano'y sa tingin niya ito ay nasanay na sakay abangan sabay infuse ng chi at perform ng isang skill, inihagis patungo kay Chen Fan. Subalit inactivate lang ni Chen Fan ang kanyang kunping sigaw ng ilang inner disciples ito raw ay ang kunping napatanong kung papaano nito na-cultivate ang bagay na ito paano nito nagawang gawing isang phantom beast entity ang kunping idinagdag ng isa na ang katawan nito ay napaka-compact at tampered ng immortal energy, nilamon ng kunping ang paparating na atake. Hasambit ni Chen Fan kay Elder Liuer nagtanong kung mayroon pa ba, ang kunping ay hindi pa busog. Ikaw sambit ni Elder Liuer nang bigla siyang may mapagtanto teka lang nilamon din daw ba nito ang Five Elements Emperor, hindi tugon ni Chen Fan hindi niya raw kayang lamunin ang mga iyon. Tama na sabat ng sect master nagsabing ang Five Elements at Taiyi Immortal Sect ay nag-issue ng declaration of war laban sa kanilang sekta nagsasabing isang side lang ang makakalabas sa universe, nagtanong ang isang elder kung paano yung iba. Sumagot si Elder Liuer na ang Red Blood at Spirit Sword ay absent ayaw nang makialam ng mga iyon sa gulong ito. Ang Hidden God Sect ay hindi pa nagdi-decide, ang Guyo naman ay nananatiling neutral, habang ang iba naman ay gusto lang na pumagitna. Ano pumagitna react ng mga members kung ganun patayin na lang daw nila yung dalawang sektang iyon mas maganda raw ang tunog kung magiging 7 na lang ang siyam na Great Immortal Sects, at naglahad din ng saloobin ang iba pa. Everyone sabat ng isang elder umano'y kapag direkta nilang pinatay ang mga kalaban iyon din ay magdudulot ng loss sa kanilang side ang ibang mga sekta ay nagmamasid lang sa kanilang kapangyarihan at malaki ang posibilidad na mag-take advantage ang mga iyon sa kalagitnaan ng hindi magandang sitwasyon. Tama yun pagsang-ayon ng sect master umano'y kailangan nilang sumalang sa mediation process, upang bigyan ng mukha ang bawat sekta. Sure enough saad ni Chen Fan ikaw ay hindi tuluyang magiging malaya kahit na maabot mo pa ang Dao Fusion level. After all tugon ni Elder Liuer sila ay hindi iisang individual, kailangan nilang i-consider ang younger generations ng kanya-kanyang sekta siya raw ay umaasang mayroon itong natutunan. Ang mediation tactic saad ng isang elder sa sect master ang ibig daw ba nitong sabihin ay, oo tama yung tugon ng sect master ang ibig niyang sabihin ay ang Heavenly Life and Death Battle. Thus mula doon ay lumipat ang eksena sa Heavenly Life and Death Tower kung saan pagdating ng tatlo ay bumungad ang napakaraming mga cultivators mula sa iba't ibang sekta. Mapapansing narito ang grupo ni Elder Yu ng Taiyi Immortal Sect hasambit ni Elder Yin Yang so ito ay si Chen Baixun, ito raw pala ay napakabata pa. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na napaka-ridiculous na tawagin siya nitong napakabata habang ito ay nasa ilalim ng human skin na ito. Sumagot si Elder Yin na hintayin lang nito ang paparating titingnan niya raw kung makakapagyabang pa rin ito. Narito rin ang Great Supervisor ng Thunderbolt Immortal Sect na si Zen Master Yuan Suamit haba sabat nito, sila raw ay narito upang isettle ang dispute hindi upang palalain ito. Of course sabat naman ni Elder Watong syempre magiging ganito raw ito kakalmado, since hindi ito ang mamamatay. Habungad ni Elder Ling Lang Xianzi ng Bishao Immortal Sect ang 5 head ng isang sekta ay nagawang mapatay ng isang hamak lang na Soul Formation Cultivator hindi raw ba't iyon ay dahil lang sa kanilang kakulangan sa skills, Ling Lang Xianzi sabat ng isa ito raw ay maging maingat sa kanyang viewpoint. Ahem syempre tugon ni Elder Ling syempre sila raw ay narito lang upang magmasid, ang lahat ay nakadepende sa kung ano ang magiging resulta sa ring. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang opening ceremony na pinangunahan ni Henki ng Ancient Moon Immortal Sect at siya ring head ng Heavenly Life and Death Stage. Everyone patawad sa paghihintay bungad niya, welcome sa Heavenly Life and Death Ring at lumaban sa bingit ng buhay at kamatayan sabay hiyaw, gayunpaman naging awkward ang sitwasyon nang walang nag-react sa crowd. Ahem dagdag ni Henki since mukhang hindi na raw pala kailangan ng mga ito ng warm-up dumiretso na sila sa punto, pakiusap ang tatlong panig ay umakyat na. Oo sambit ng mga taga Five Elements Immortal Sect sinabi ni Elder Watong sa kanyang mga pambato na ang karangalan at kahihiyan ng Five Elements Immortal Sect ay nakasalalay na ngayon sa kanilang mga balikat habang sinabi naman ni Elder Yin sa mga pambato ng Taiyi Immortal Sect na umakyat na at mag-aliw na agad namang sinang-ayunan ng mga ito.
Hasambit ni Chen Fan sabay hakbang paakyat ng hagdan. Ano iniisip daw ba ng mga ito na ang 5+2 ay sapat upang talunin siya? Sino ang nagbigay sa mga ito ng confidence at courage? Hasambit ni Elder Wat Ong nagsabing ang kanilang 5 Elemental Emperor ay nagawa pang makapagpadala ng huling trace ng consciousness bago tuluyang maglaho ang kanilang mga kaluluwa at yung napakamakapangyarihang aura na iyon napakalabong ito ang pinagmulan. Lumalabas na hindi pala kumbinsido si Elder Wat Ong na si Chen Fan ang pumatay sa mga Emperor. Gayunpaman dagdag niya kahit na iyon ay ito ay magbabayad pa rin ng price. Napakalabong magawa uli nito ang bagay na iyon sa loob lang ng napakaikling panahon. Marahil ang ibig niyang sabihin dito kung sakaling si Chen Fan man yung pumatay sa 5 emperor malabong magamit uli nito ang ganoong kapangyarihan malabong mangyaring ito ay naka-recover na ng lubusan dahil yung nangyaring laban ay naganap kailan lang. Sinabi ng isa na ang 5 elements immortal sages na pinatay nito noon ay kanilang mga descendants habang sinabi naman ng isa na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng 5 elements sa loob ng katawan nito. At paano naman kayo baling ni Chen Fan sa dalawa? Ano ang mga ito raw ba ay mayroong anumang status o achievements na gustong ipagyabang? Sumagot ang isa na ang nakaraan ay hindi na mahalaga habang sinabi naman ng isa pa na ang proseso sa pagpatay nila rito ay perhaps mas worthy na i-mention pagkatapos nito. Hasambit ni Chen Fan since mukhang sila ay maglalaban sa life and death battle kung ganun siya ay satisfied. Sinabi ni Henki na regardless sa kung ano man ang magiging resulta sa fight-to-death battle na ito siya ay umaasang masisettle na sa tower na ito ang sigalot sa pagitan ng lahat, agad na inactivate ang Time Guard formation hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawang grupo't umatake na ng sabay-sabay. Hasambit ni Chen Fan sabay perform sa Immortal Imperial Sword Divine Dragon Swinging Tail at 5 Elements Divine Lightning upang salubungin ang paparating na atake. Napasabi si Elderling sa kanyang isip na ang mag-exercise ang dalawang grupo ng dalawang magkaibang system of techniques sa parehong pagkakataon ito raw ay mas bullying kaysa sa pakikipaglaban sa kalaban. Ipinirform ni Chen Fan ang One Sword into 100 patungo sa dalawa na agad namang nagcast ng protective formation upang protektahan ang kanilang mga sarili at pakawalan ng Ancient Divine Beast Thunder Roar sa 5 na nagawa ring maharang ng mga ito ngunit nagkaroon ng pagsabog. Nagtanong si Chen Fan kung yun na ba yun ang mga ito ba ay hindi naaatake. How insincere. Nakakadismaya kung ganun siya na lang ang aatake sabay perform sa True Martial Arts 36 stances ang Sun and Moon Wheel isinagawa ng 5 ang 5 extremes of protection formation habang binuhat naman ng isa ang babaeng kasama niya nagsabing ang sino mang hamarang sa kanya ay mamamatay, mararamdaman ng matinding impact. Nagtanong ang isa kung yun na ba yun habang nagtanong naman ang isa pa kung papaano namatay sa mga kamay nito siyang Fan mukhang ang bagay daw na ito ay kailangang imbestigahan, ibig sabihin nahihinaan sila sa atake ni Chen Fan. Agad na nag-release ng Divine Energy si Chen Fan at ni-refine mapapansin ang reaksyon ng dalawang elders tumulo ang butil ng pawis mula kay Elder Yin anusambit ng isang element cultivator wag magpanik sigaw ng isa. Nagcast ng wood art ang isa at nagcast na rin ng kani-kanilang elemental art ang iba pa sabay-sabay na bumuo ng isang protective formation. Tumama ang atake ni Chen Fan sinabi ng isang element cultivator na hindi sila maaaring maupo lang dito at maghintay ng kamatayan sinabi ng isa na ang furnace na ito ay mayroong immortal energy enrichment lumalabas na sa kasalukuyan ay ginagamit ni Chen Fan ang Great Dao Furnace Sutra. Ano sambit ng lalaking Taiyi cultivator na gagawa nitong ma-refine ang kanilang protection formation sinabi ng babae na mukhang kailangan na nilang gamitin ang trick na iyon, at sinimulan na nga nila itong gawin. Damit sambit ng lalaki umano'y ang move na ito ay magdudulot ng kabawasan sa kanilang original powers at kakailanganin nilang mag-retreat pagkatapos ng battle na ito ngunit sinabi ng babae na ito ay worth it since ang move na ito ay mayroong kakayahang i-deal ang immortal energy. Makalipas ang ilang sandali nagtaka sila nang makitang nagmi-meditate lang si Chen Fan napatanong kung ano ang ginagawa nito. Iminulat ni Chen Fan ang kanyang mata at nagsabing gusto niyang mag-reveal ng kaunting sekreto sa kanila. Anong sekreto pagtataka ng lalaki ano ito raw ba ay nakakasiguro na mamamatay sila rito? Sinabi ng isa na ito ay napakayabang.
Ipinakita ni Chen Fan ang kanyang 3 immortal flowers nagsabing sa human world ay nagawa niya ng makapag-cultivate patungo sa peak ng 3 immortal body. After all, ang great opportunity na itinanim ng mga ito sa Middle Earth libo-libong taon na ang nakararaan ay nahulog sa kanyang mga kamay, ang great opportunity ay nakuha niya ng mag-isa. Ano sambit ni Elder Watong sa kanyang isip, talaga raw bang great opportunity ng Middle Earth? Pagtataka naman ni Elder Ling, wala rong nabanggit ang kanilang sect master patungkol sa bagay na ito habang hindi naman umimik si Master Yuan. Idinagdag ni Chen Fan na bukod pa dun ang mga core na kanyang na-cultivate ay na-cleanse na ng immortal chi, kaya wag mag-alala ang mga ito kung magtatagal ba ang kanyang kapangyarihan o hindi. Maaaring mag-resist ang mga ito hanggat gusto nila, ngunit ang kanilang kapalaran ay nakatakda na, ang mga ito ay marerefine dito ng buhay. Tuluyang inactivate ni Chen Fan ang Heaven Furnace Sutra na siyang ikinagulantang ng mga cultivators. Everyone, sigaw ng isang element cultivator, umano'y buwagin nila ang formation. Sinabi ng isa na ngunit kapag ginawa nila iyon mas lalo lang na mapapadali ang pag-refine sa kanila. At idinagdag naman ng babae na kamatayan ang naghihintay sa kanila kapag binuwag nila ang protection formation na ito. Nagtaas ng kaliwang kamay si Elder Yin, tigil sambit nito, umano'y tinatanggap na ng kanyang Tai Immortal Sect ang pagkatalo. Chen Baixuan, sigaw pa ni Elder Watong, tumigil na raw ito. Sinabi ni Elder Ling kay Chen Fan na since tinatanggap na ng 5 Elements Immortal Sect at Tai Immortal Sect ang pagkatalo, itigil na nito ang bagay na ito. Idinagdag sa kanyang isip na ang taong ito ay lubhang napakalakas na gawa nitong mabasag ang balanse ng existence ng mga immortal sect. Wala nang magagawa pa ang kanilang Bishao Immortal Sect kundi ang manatiling neutral. Good, dagdag ni Master Yuan, since ang purpose ng battle na ito ay nagawa ng ma-accomplish Master Chen, maaari na raw itong tumigil ngayon. Inanunsyo ni Henki na si Chen Baixuan ang nanalo, ito raw ay maaari nang tumigil ngayon. Chen Baixuan, dagdag ni Henki, itigil na raw nito ang bagay na ito. Nagtanong kung narinig ba siya nito, subalit sumagot lang si Chen Fan na since siya ay nakapag-decide na patungkol sa buhay at kamatayan ng mga ito, wala nang makakapigil pa sa kanya. Siya na si Chen Baixuan ay gagawin kung ano ang binitawan niyang kataga. Sabay release ng isang fist technique, maririnig ang pagsigaw ng 5 Elements Cultivators. Sa kabila naman ay nagpaalam ang dalawa sa isa't isa bago tuluyang ipinaghiwalay ng napakatinding enerhiya. Napasigaw ang lalaki bago tuluyang naglaho at makalipas ang ilang sandali, ang ring ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Sinabi ni Chen Fan na iyon na ang katapusan. Bumuling sa ibaba at idinagdag na ang katapusan ay napakalinaw, siya ay ang siyang nanalo. Damn you bastard, sigaw ni Elder Yin at agad na sumugod. Gayunpaman, biglang mayroong nag-activate ng protection formation upang harangin ito. Walang iba kundi ang Sect Master ng True Martial Immortal Sect. Tumulingon nito, mukhang ito ay nawalan na ng temper. Hasambit ni Elder Yin sabay talikod at lumipad na paalis, ito raw ay hindi pa natatapos dito. Chen Baixuan, saad ni Elder Watong, umano'y ito'y nagdulot ng matinding gulo kaya cherish na nito ang kanyang natitirang napakaliit na oras. Alas amit haba, sambit ni Master Yuan, habang sinabi naman ni Elder Ling na pagkatapos niyang makita ang killing intent at mga techniques ni Chen Baixuan, kailangan niyang i-report ang katotohanan sa kanilang sekta. Alright, saad ni Henki, lumalabas na ang intermediary heavenly life and death battle na ito ay naging failure kaya kailangan niya na ring magmadaling umalis upang i-report ang patungkol sa bagay na ito sa kanilang sekta. Inilapat ang kanang kamay sa kanang balikat ni Chen Fan at idinagdag na purong personal na opinyon. Good job, ang ginawa nito ay napaka-refreshing. Alas, ngunit kung sakaling totoo na ito ay magbubukas ng civil war sa pagitan ng mga immortal sect, gaano raw ba kaya aming mga talented at makapangyarihang mga cultivators ang babagsak, at gaano aming mga matatandang halimaw ang mapipwersang lumitaw? Sinabi naman ng Sect Master sa ating bida na umalis na rin sila, habang napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na kapag nadala niya ang Heavenly Life and Death stage na ito pabalik sa Abandoned Starfield upang magamit ng kanyang mga Baekhyong disciples para sa cultivation at exercise, iyon daw ay maganda, at tuluyan ng lumipad ang dalawa. Mapapansing nanginginig ang buong katawan ni Henki, napatanong sa kanyang isip kung bakit tila nakakaramdam siya ng matinding banta. Next, sambit ng Sect Master kay Chen Fan, umano'y maaaring magkaroon ng ilang rounds ng meeting sa pagitan ng mga sect seniors ng iba't ibang sekta. Ang magiging content at resulta ng pag-uusap na ito ay maaaring ma-predict,
hay ito raw ay torture. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay ang duty ng bawat head ng mga sekta, kailangang sila ay hindi lang maging isang pattern na susundin ng iba, kailangan din nilang maging in charge sa pagdeal sa mga bagay-bagay. Hasabat ng sect master, ngunit ang ginagawa lang daw nito ay ang gumala-gala ni hindi nga raw nito binibigyan ng pansin ang kanyang maliit na sekta, tapos ngayon bibigyan siya nito ng lecture patungkol sa duties. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang kanyang duties ay ang i-wipe out ang lahat ng mga harang at mga kalaban, sa ganoong paraan niya ginagawa ang kanyang trabaho. Yes, tugon ng sect master, talagang ito raw ay mayroong kakaibang style, siya ay mayroong malalim na pagkakaintindi patungkol dito. Well, mas maiging ito raw ay magpahinga na, at ihanda ang sarili para sa mga susunod na mangyayari.